Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang pelikula na pinamagatang Max na napalabas noong 2015. Ito ay patungkol sa isang aso na 12 taon na naitrain para maging isang professional assassin at naghiganti din siya sa pumatay sa amo niya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin na ipinapakilala ang mga aso na ginamit noong panahon ng unang digmaan. Nabanggit din dito na mahigit 3,000 aso ang nagsilbi sa sandatahan lakas ng US sa panahon ng digmaan sa Iraq at Afghanistan. Sundo ang mga aso ay sinanay upang maging isang army dog. Si Max ay isa sa mga sinanay na aso at nakita itong pinangungunahan ang isang grupo ng sundalo patungo sa isa sa nayon sa Afghanistan. Habang ang mga taga-nayon ay nagpoprotesta sa biglaang pagdating ng mga sundalo. Si Max at ang kanyang tagapag-alaga na si Kyle ay pumasok sa isang bahay. Si Max ay patuloy na nagsaliksik sa bahay gamit ang malakas na pangamoy sa carpet at nadiskubre ang mga nakatagong baril at mga bala. At doon nga napatunayan na ang mga taga-nayon ay nagbebenta ng mga ilegal na bala sa mga terorista. Pagkatapos ng pagdaanan ng mahirap na araw, si Kyle ay bumalik sa kanilang base at kanyang kinausap ang kanyang mga magulang na sina Pamela at Ray na nasa kanilang tahanan. Ang kanyang ama na si Ray ay isa rin na retirong sundalo. Ang kanyang mga magulang ay tila mahal na mahal si Max, itinuturing na nila ito bilang parte ng kanilang pamilya. Ngunit ang kapatid ni Kyle na si Justin ay hindi mahilig sa mga aso. At hindi rin gusto ang pagiging strikto ng ama na parang ito na ang kumokontrol sa kanya. Si Justin ay madalas na naglalaro ng video games at pinipirata niya ay ito at binibenta sa kanyang mga kaibigan. Ang sumunod na pangyayari, si Kyle ay tinawag ng nakakataas sa opisina nito. Ang nakakataas na sundalo ay sinabi kay Kyle na ang mga nakolekta nilang mga baril at bala ay nabawasan ng bilang at pinaghihinalaang isa sa kanilang grupo ang nagnakaw. Kinausap naman ni Kyle ang kanyang mga kagrupo at napag-alamanan na ang kaibigan niyang V. Tyler ang siyang kumukuha ng mga nawawalang bala at baril. Dahil ayaw niyang masira ang kanilang pagkakaibigan ay napagdesisyonan niyang bigyan pa ng pagkakataon si Tyler. Sa sunod na araw ay may misyon ng grupo nila Kyle. Si Max ang nagdala sa kanila tungo sa lugar at bigla na lang tumigil sa gitna na parang may naramdaman. Si Kyle naman ay kinausap si Tyler tungkol sa kanyang nalaman tungkol sa ilegal na pagbebenta ng mga armas. Subalit imbes na humingi ng tawad, hiniling ni Tyler na manahimik ito ng atensyon sa kanilang misyon. Inutusan din nito si Max na magpatuloy sa paglalakad at dahil dito nakaapak ng patibong na ginawa ng mga terorista. Sa kasawiang palad, sunod-sunod na pagsabo ang naganap sa palibot ni Max at nang makita ito ni Kyle ay agad itong tumakbo upang iligtas ang kanyang pinakamamahal na aso. Humingi siya kay Tyler ng tulong ngunit iniwan lang siya nito at nagtago sa ligtas na lugar. Ang naging bunga ay ang pagbubuwis ng buhay ni Kyle. Sa sunod na mga pangyayari, ang mga sundalo ay binisita ang bahay nila Kyle upang ibalita sa kanyang pamilya tungkol sa kanyang pagkamatay. Nang malaman ng kanyang pamilya ay labis silang nasaktan. Ang pamilya ay nagsama-sama sa simbahan upang magbigay galang sa namayapang si Kyle at kasama si Max sa mga dumalo. Halata kay Max ang lungkot dahil sa pagkawala ng kanyang amo at tahimik lang na umupo sa tabi ng kabaong ni Kyle. Pagkatapos sinubukan ng mga sundalo na ilayo si Max sa kabaong ni Kyle ay hindi sumunod ang aso. Subalit nakilala ng aso si Justin at agad itong nilapitan, iniisip na siya ay aalagaan nito katulad ng pag-aalagang ginawa sa kanya ni Kyle. Sa kasamaang palad, sinamahan ni Justin ang mga sundalo at tinulungan niyang mailagay si Max sa sasakyan na magdadala dito sa isang kanlungan para sa mga aso. Sa sumunod na araw, naglalaro si Justin nang bigla niyang maalala ang kanyang kapatid. At binisita niya ang kwarto ni Kyle at tinignan ang mga larawan at iba pang nga gamit nito. Bigla rin dumating si Ray na kanilang ama at sinubukan na damayan ang anak. Nakakabigla dahil sinisisi ni Justin ang ama sa nangyari sa kanyang kapatid. Habang patuloy na nagtatalo ang dalawa, biglang dumating si Pamela at sinabi ang masamang balita patungkol kay Max. Hindi na nagsayang ng panahon pa at agad sila nagtungo sa kung saan naruroon si Max. At doon nakilala nila ang isa sa mga tagapag-alaga sa kanlungan ng mga aso at sinabi nito na pagiging marahas ng aso. Sinabi rin nito na ang aso ay nabalisa dahil sa pagkamatay ni Kyle at mabilis na nagiging mabangis sa tuwing nakakarinig ng malakas na tunog at ibang tao na lumalapit. Nagulat sila nang si Justin ay pumasok sa kwarto ay biglang naging tahimik si Max at naupo lang sa sahig. Sinusunod ni Max ang utos ni Justin dahil nakikita nito ang amo niyang si Kyle. Pagkatapos na makita na iba ang pag-uugali ni Max kay Justin, ang pamilya ay nagdesisyon na apunin si Max. Nang makabalik na sila sa bahay ay sinabi ni Ray na hindi maaaring ipasok si Max sa loob. Nagpagdesisyonan nila na itali lang ito sa labas ng kanilang bakuran.
Nang sumapit ang gabi nagpatuloy si Max na tumahol kung kaya't naistorbo ang pamilya at ibang kapitbahay. Sinigawan ni Ray si Justin na patahimikin ang aso. Tinatamad naman tumayo si Justin sa kanyang kama at lumabas upang patahimikin ang alaga. Nang makita siya ni Max ay agad itong tumahimik at hindi na siya nito hinayaan pang umalis. Dahil dito, walang nagawa si Justin kundi samahan ang aso katulad ng ginagawa ni Kyle. Nang makatulog na si Justin ay lumapit si Max at binatayan mabuti ang kanyang bagong amo. Sa sumunod na araw, nagising si Justin at nakipagkita sa kanyang kaibigan na si Chai. At doon nakilala niya si Carmen na pinsan ni Chai na siyang mahilig sa mga aso. Nang banggitin ni Justin ang tungkol sa problema kay Max, inalok siya ni Carmen ng tulog upang kontrolin at ayansayo ang aso. Sa mga sumunod na pangyayari ay naghahanda si Justin sa pagdating ni Carmen, sinuot ang pinakamagandang damit upang magpapansin kay Carmen. Ilang sandali na nga lang ay dumating na sila Chai at Carmen sa bahay nila Justin. Tinuruan siya ni Carmen kung paano lumapit sa aso at kung paano niya ito mapapasunod. Sa ilang oras na pag-eensayo ay nagawa na ni Justin na palakarin si Max habang ito ay nasa kanyang tabi. Nilapitan ni Pamela si Chai and Carmen at inimbita ito upang kumain. Habang sila ay kumakain ay patuloy na nagkwento si Pamela patungkol kay Kyle at nagsimula ng mapaluha. Sa labas naman ay nagsimulang tumahol si Max at biglang tumunog ang doorbell. Nang buksan ni Justin ang pinto ay sumalubong sa kanya si Tyler. Ang mga magulang niya ay masaya nang makita si Tyler na kaibigan ng kanilang anak, tinanong nila dito ang rason ng biglaang pagbabalik nito galing sa militar. Sinabi ni Tyler na siya ay malubhang nasaktan sa isa sa mga labanan at bumalik siya upang magpagaling. At nang marinig ito ni Ray ay inimbita nila ito sa parada. Nang dinala nila si Tyler ay biglang naging mabangis ang aso at sinubukan sugurin si Tyler. Si Justin at Carmen ay pinigilan si Max. Makikita lang dito na hindi nakalimutan ni Max ang insidente na nangyari at mababakas ang galit sa lalaki. Sa sunod na araw ay dinala ni Justin si Max sa parke habang nakasakay siya sa bisikleta at sinusundan naman siya ni Max. Nang makauwi si Justin ay nagulat ito nang makita ang isang kulungan na nasa kanilang bakuran. Tinanong niya agad ang ina at nalaman niya na gawa ito ng kanyang ama para kay Max upang hindi ito umatake ng ibang tao. Ang buong pamilya ay nagpunta sa parada. Ang iba naman ay nagpaiwan upang manood ng paputok bigla naman naalala ni Justin na nag-iisa lang si Max. Nang makauwi siya ay nakita niyang natatakot si Max dahil sa mga paputok. Sinubukan naman ni Justin na ilabas ito ngunit hindi gumagalaw ang aso dahil dito naisipan na lang ni Justin na pumasok sa loob ng kulungan upang pakalmayan si Max. Sa sunod na mga araw ay nakipagkita si Tyler kay Ray at humiling na magtrabaho siya sa imbakan habang siya ay nagpapagaling. Naging masaya naman si Ray at agad na tinanggap ang hiling ni Tyler. Habang nag-uusap ay tinanong ni Ray si Tyler kung paano namatay si Kyle. Nagsinungaling si Tyler at sinabing si Max ang dahilan ng pagkamatay ni Kyle dahil sinuwi daw nito ang utos ni Kyle. Nang marinig ito ni Ray ay nagmadali itong umuwi upang ibunto ng galit kay Max. Bumunot ito ng baril at itinutok ito kay Max ngunit biglang dumating si Justin at pinigilan ito. Sa sunod na pangyayari ay pumunta si Justin sa militar base at nakausap ang isa sa mga kaibigan ni Kyle si Reyes. Sinabi nito na si Max ang pinakamahusay na aso na inensayo at sinigurado na hindi nito kayang saktan si Kyle. Binalita rin sa kanya na si Tyler ay suspendido sa serbisyo at nagbigay pa ito ng DVD na may lamang video ng ensayo ni Kyle at Max. Pagkatapos ay nagtungo si Justin kila Chai upang ayain si Carmen na panoorin ang video kasama siya. Nakita nila sa video ang pagiging malapit ng dalawa at nawala na ang pagdududa niya rito. Nakilala niya si Emilio at pinilit si Justin na magbigay ng bagong kopya ng laro. Habang sila ay nag-uusap biglang nakatanggap ng tawag si Emilio mula kay Tyler at nagsuspetsiya na si Justin. Nang makaalis na si Emilio ay agad niya itong sinundan kasama si Max. Ilang sandali lang ay nakarating sila sa gubat kung saan nakita niya na nagkipagkita si Tyler kay Emilio. Ilang sandali lang ay may iba pang mga masasamang tao ang dumating na gustong bumili ng mga armas kay Tyler. Ang aso ng mga masasamang tao ay narinig ang tahol ni Max at nagmamadaling sinugod sila Max kahit na mas marami ang aso ay natalo ito ni Max at tumakas silang dalawa ni Justin. Habang patakas sakay ang bisikleta ay tumama ito sa isang bato na nagsanhi upang masira ang bisikleta at maiwan sa gubat. Walang nagawa kundi tumakbo na lang. Maswerte nilang narating ang kalye at may isang babae ang nag-alok sa kanila na ihatid sila sa kanilang bahay. Nang makauwi siya ay nagulat si Justin nang makita si Tyler at ang ilegal na kapareha nito. Nadiskubre pala ni Tyler ang bisikleta ni Justin na naiwan sa gubat at inisip na nakita ni Justin ang naganap na transaksyon. Ang isang pulis ay nagpanggap na kinagat siya ni Max.
Inirekomenda pa nito sa mga magulang ni Justin na dapat nang ilayo si Max. Nang magreklamo si Justin ay palihim na pinagbantaan ni Tyler si Justin. Dahil sa takot para sa kaligtasan ng kanyang pamilya at pumayag na ialis si Max. Sunod na nangyari nang makuha na si Max at bumalik na si Tyler sa ilegal niyang trabaho. Kinausap ni Ray si Tyler dahil ginagamit nito imbakan ng baril ang kanilang bodega. Nagsinungaling ulit si Tyler na ang kaibigan niya ang gumagamit nito. Sa kabilang banda naman si Max ay dinala sa kanlungan ng mga aso, ngunit nahihirapan ang mga ito na paamuhin si Max at tumakas ito. Nang gabi ay sinubukan kausapin ni Ray ang anak at napansin nito na mayroon itong tinatago at pinilit itong magtapat, ngunit labis ang takot na nararamdaman ni Justin. Ilang sandali lang ay binisita ni Ray ang kanyang bodega at nahuli niya si Tyler and Stock na naglalagay ng mga baril sa sasakyan. Kinausap niya ang mga ito ngunit ginawa siyang bihag ni Emilio. Nakatanggap naman si Pamela ng kakaibang mensahe mula kay Ray. Bigla naman dumating si Max at natuwa ang mag-inang makita ito. Dinala ni Justin si Max sa bahay nila Chai. Sinabi niya kila Chai and Carmen tungkol sa biglaang pagkawala ng kanyang ama. Napagpasyahan ng tatlo na hanapin ito. Nakarating sila sa bodega at nakita ang sirang kondado. Inamoy ni Max ang kondado at nagsimula na nitong sundan ang amoy. Nakarating sila sa tagong lugar ng gubat kung saan nakita nila si Tyler na nagbebenta ng ilegal na armas at samantalang nasa loob ng sasakyan si Ray. Dahil alam ang panganib, umalis si Carmen at nagtungo sa mga pulis upang humingi ng tulong. Naiwan naman sila Justin at Chai upang magbantay ngunit ang aso nila Tyler ay nalaman ang presensya nila. Muli na naman kinalaban ni Max ang dalawang aso at muli niya itong natalo. Nagmadali naman sila Tyler at Emilio upang hanapin sila Justin. Nang mapansin ni Ray na mag-isa na lang si Stock ay agad niya itong inatake at makatakas. Biglang dumating si Max at Justin upang tulungan ang ama. Nag-iisip ang mag-ama ng plano upang lituhin si Tyler. Nang hanapin ni Stock ang mag-ama ay nakita niya si Ray. Balak niya sanang banggain si Ray ngunit agad niyang nabaril ang salamin ng sasakyan at naglaglag sa isang bangin. Samantalang si Justin ay nahuli ni Tyler, tinutukan siya nito ng baril. Galit na galit si Tyler dahil hindi niya nasara ang usapan dahil kay Justin, naghanda na itong barilin si Justin nang biglang sumugod si Max sa likod ni Tyler na nagsanhi ng pagkahulog nilang dalawa sa ilog. Dumating si Carmen kasama ang mga pulis at nahuli ang lahat ng masasamang tao. Sa huling eksena, pinakita si Justin at Max sa harap ng puntod ni Kyle na kung saan sinabi ni Justin ang nararamdaman sa kapatid. Nagpapasalamat si Justin kay Kyle dahil sa iniwan nitong asong katulad ni Max at nagbigay saludo ito. Nang umuwi sila sa bahay ay napag-alamanan niya na nasa loob sila Chai and Carmen habang naghahanda ang kanyang ina ng mga pagkain. Nagulat pa si Justin nang hindi niya makita ang kulungan ni Max sa labas ng kanilang bahay. Ang naging sagot naman ni Ray na hindi na nila kailangan pa ito dahil kasama na nilang titira si Max sa kanilang bahay na parang isang buong pamilya. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.